Ang tunog ng nabasag na salamin ang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Isang matinis at malupit na tunog na sinundan ng mas malakas pang katahimikan. Para kay Alejandro Montoya, ang katahimikang iyon ay mas masakit pa sa anumang ingay. Dati, ang buhay niya ay isang simponya ng kapangyarihan. Ang kalansing ng mga kopita ng champagne, ang palakpakan sa boardroom, ang pagbagsak ng gavel na nagseselyo sa isang multi-million peso deal. Ngayon, ang tanging musika sa buhay niya ay ang mahinang pag-ikot ng gulong ng kanyang wheelchair sa makintab na sahig na gawa sa nara. Napatingin siya sa basag na baso sa sahig. Ang tubig ay kumalat na parang dugo. Ang mga piraso ng kristal ay kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw mula sa siwang ng kurtina, parang mga bituin ng isang nawasak na kalawakan. Gusto niyang sigawan ang sarili, pero pati ang kanyang boses ay parang pagod na. Anong silbi? Walang makakarinig. At kahit may makarinig, wala namang magbabago. Hindi na niya kayang tumayo para linisin ang kalat. Iyon ang pinakamasakit na katotohanan. Ang dating Alejandro Montoya na kayang magpatumba ng mga kumpanya sa isang tawag lang ay hindi man lang kayang pulutin ang sarili niyang basag na baso. Bumukas ang pinto. Hindi siya lumingon. Alam niya kung kaninong mga yapak iyon. Mamahaling sapatos na gawa sa katad, yabag ng isang taong nagmamadali, isang taong may mga lugar na kailangang puntahan, isang taong may mga paang gumagana. Pa? Ang boses ni Victor ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Walang bahid ng pag-aalala, tanging pagkainip. Hindi sumagot si Alejandro. Nanatili siya nang nakatingin sa basag na baso. May mga papeles dito na kailangan mong pirmahan. Inilapag ni Victor ang isang folder sa mesang katabi ng wheelchair, tungkol sa bagong shipment. Hindi pa rin kumibo si Alejandro. Naramdaman niya ang titig ni Victor, hindi sa kanya, kundi sa paligid. Isang titig na parang sinusuri ang isang investment na nalulugi. Pa, wala akong buong araw. Sa wakas ay itinaas ni Alejandro ang kanyang ulo. Tinitigan niya ang kanyang anak. Si Victor. Matangkad, matikas, suot ang isang suit na mas mahal pa sa isang taon na sahod ng kanilang hardinero. Ang kanyang tagapagmana. Ngunit sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagmamahal o respeto. Ang nakita niya ay pagkaawa. At sa likod ng pagkaawang iyon, mayroong takot. Takot na baka ang kahinaan ng ama ay isang sakit na nakakahawa. Hindi ka ba marunong kumatok? Tanong ni Alejandro. Ang boses niya ay magaspang dahil sa matagal na hindi paggamit. Bukas ang pinto. Simpleng sagot ni Victor. Itinuro nito ang folder. Pirmahan mo na lang pa, para matapos na to. Iyon lang siya ngayon. Isang pirma sa isang piraso ng papel. Isang pangalan na may halaga pa. Kahit na ang taong nagmamay-ari nito ay wala ng silbi. Dumating si Lourdes, ang kanilang matandang katulong, na may dalang walis at dustpan. Hindi ito nagsalita. Yumuko lang ito at nagsimulang linisin ang mga bubog. Ang bawat walis sa sahig ay parang isang insulto. Isang paalala ng kanyang pagiging inutil. Umalis si Victor nang hindi man lang nagpapaalam. Dala ang napirmahang mga dokumento. Naiwan na naman si Alejandro sa katahimikan, kasama ang tunog ng walis ni Lourdes. Maya-maya, natapos na si Lourdes, ngunit bago siya umalis, narinig ni Alejandro ang isa pang tunog. Isang tunog na hindi nababagay sa madilim at malungkot na bahay na ito. Musika. Isang mahinang tunog ng isang lumang radyo, tumutugtog ng isang kantang pambata. At kasabay noon, ang mahinang pagtawa. Isla, dahan-dahan. Narinig niyang saway ni Lourdes mula sa labas ng silid. Baka magising si Sir Alejandro. Pero huli na. Pumasok sa silid ang isang batang babae. Mga 6 na taong gulang, may bitbit na maliit at kupas na transistor radio. Ang kanyang mga mata ay malaki at bilog. Puno ng pagtataka habang tinitingnan ang malawak at madilim na silid.
Ito si Isla, ang anak ni Lourdes, dahil walang mag-aalaga kung minsan ay isinasama niya ito sa trabaho. Huminto ang bata sa gitna ng silid. Nakita niya si Alejandro na masamang nakatingin sa kanya. Ang ibang matatanda ay natatakot sa tingin na yon. Ang mga CEO ay nanginginig. Pero ang batang ito, ngumiti lang. Patayin mo yan, utos ni Alejandro. Ang kanyang boses ay parang kulog. Hindi natakot si Isla. Sa halip lumapit pa ito. Tinitigan nito ang kanyang wheelchair, ang kanyang mga binti na nababalutan ng kumot, at pagkatapos ay ang kanyang mga mata. Bakit po? Tanong nito sa isang boses na kasing linaw ng maliliit na kampana. Nabigla si Alejandro. Walang nangahas na tanungin siya ng bakit sa loob ng 30 taon. Nakakainis ang ingay. Sagot niya. Tumango si Isla na parang naiintindihan ng isang malalim na sikreto. Ipinatong nito ang radyo sa sahig at nagsimulang umikot-ikot ng dahan-dahan na parang isang maliit na mananayaw. Hindi po ito ingay, sabi nito. Ito po ay sayaw. Napakunot ang noo ni Alejandro. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi ako makasayaw. Huminto sa pag-ikot si Isla. Tinitigan siya nito ng matagal. Isang titig na diretso at walang pagkukunwari. Pagkatapos ay ngumiti ito, isang ngiting nakakabighani. Hindi po kayo makasayaw gamit ang paa. Lumapit pa ito sa kanya, hanggang sa abot na ng kamay niya ang buhok nito. Pero may kamay naman po kayo, di ba? Natigilan si Alejandro. Ang mga salitang iyon, napakasimpleng ngunit puno ng kahulugan, ay tumama sa kanya na parang kidlat. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Sa loob ng mahabang panahon, sa gitna ng malawak na silid, tanging ang tunog ng lumang radyo at ang titig ng isang bata ang pumuno sa katahimikang matagal nang bumabalot sa buhay ng isang lalaking minsang nagkaroon ng lahat. Parang isang estatwa na natiling hindi gumagalaw si Alejandro. Ang tanong ng bata ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang bungo, isang simpleng tanong na sumira sa pader ng kapaitan na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili. May kamay naman po kayo, di ba? Bago pa man siya makahanap ng isasagot, isang utos, isang sigaw, o kahit anong panlaban sa kakaibang pakiramdam na gumagapang sa kanyang dibdib, ay kumilos na si Isla. Walang takot, hinawakan nito ang dalawang hawakan sa likod ng kanyang wheelchair. Naramdaman ni Alejandro ang bahagyang paggalaw. Ang unang reaksyon niya ay ang manlaban. Ang sabihing, bitiwan mo yan, huwag mo akong hawakan. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang mga kamay na humawak sa kanya ay hindi tulad ng mga kamay ng nurse na pilit siyang itinutulak o ng mga kaibigang negosyante na alalay sa kanya na may halong pagkaawa. Ang mga kamay ni Isla ay magaan. Ang pagtulak nito sa wheelchair ay hindi isang obligasyon, kundi isang laro. Dinala siya nito palabas ng madilim na silid, patungo sa malawak na sala. Ang sala na dati ay puno ng mahahalagang bisita at matataas na opisyal. Ngayon, ang tanging naroon ay sila lang dalawa, isang batang babae at isang lumpong hari, at ang musika mula sa isang lumang radyo. Dito po, sabi ni Isla, ipinuwesto ang wheelchair sa gitna ng sahig na parang sila ang sentro ng isang grand ballroom. Handa na po. Hindi alam ni Alejandro kung ano ang dapat niyang maramdaman. Pagkainis? Pagkatawa sa sarili? Ito ay isang kahibangan, isang kabaliwan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang kuryosidad na pumipigil sa kanya na itigil ang kalokohang ito. Kinuha ni Isla ang dalawa niyang kamay. Ang mga kamay ni Alejandro, malalaki, magaspang, mga kamay na pumirma ng libu-libong kontrata at nagkamay sa mga presidente, ay biglang nagmukhang pagkalaki-laki
sa loob ng maliliit at malalambot na palad ng bata. Ganito po, bulong nito, at nagsimula itong gumalaw. Dahan-dahan, iniyugyog ni Isla ang kanilang mga kamay, kasabay ng mabagal at malungkot na himig ng isang kundiman na tumutugtog sa radyo. Walang tugtog ng orkestra, walang mga ilaw na kumukutitap. Tanging ang langit-angit ng lumang radyo at ang mahinang pagtawa ni Isla. Naramdaman ni Alejandro ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay isa siyang tanga. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang mga kamay, na laging nakakuyom sa galit, ay unti-unting lumuwag. Sinusundan niya ang bawat galaw ng bata. Isang maliit na pag-indayog pa kanan, isang maliit na pag-indayog pa kaliwa. Hindi ito isang sayaw ng mga paa. Ito ay isang sayaw ng mga kamay. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakalimutan ni Alejandro na siya ay nakakadena sa isang upuan. Sa sandaling iyon, siya ay sumasayaw. Ang mahikang iyon ay biglang nabasag. Anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Victor ay kasing talim ng yelo. Nakatayo ito sa may pintuan ng sala. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Nakita ni Alejandro ang pagdaan ng tingin nito mula sa kanya, patungo kay Isla, at sa wakas ay kay Lourdes na kadarating lang, may dalang isang basong tubig. Agad na binitiwan ni Isla ang kanyang mga kamay. Ang ngiti sa mukha nito ay napalitan ng takot. Sir Victor? Nagsimulang magpaliwanag si Lourdes, nanginginig ang boses. Ngunit hindi siya pinansin ni Victor. Ang mga mata nito ay nakapako kay Lourdes na may pagbabanta. Sinabi ko na sa'yo na huwag mong hahayaang istorbohin ng anak mo ang ama ko. Hindi ba malinaw yon? Pasensya na po, sir. Naglalaro lang po. Hindi ito palaruan, Lourdes. Putol ni Victor. Ito ang pamamahay ng mga Montoya. Alamin ninyo ang lugar ninyo. Ang bawat salita ay parang isang sampal, hindi lang kay Lourdes, kundi pati na rin kay Alejandro. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang bata at ang ina nito. Ngunit ang kahihiyan ay bumara sa kanyang lalamunan. Ano ang sasabihin niya? Anong karapatan niyang magsalita, gayong hindi man lang niya kayang tumayo? Hinila ni Lourdes si Ila palayo. Halika na anak. Patawad po, Sir Alejandro. Mabilis silang nawala sa kanyang paningin. Umalis si Victor nang walang paalam. Iniwan ang isang katahimikang mas mabigat at mas masakit kaysa kanina. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Alejandro. Ang alaala ng maliliit na kamay ni Isla ay bumabalik-balik sa kanyang isipan, kasabay ng malamig na titig ni Victor. Dahan-dahan, inikot niya ang gulong ng kanyang wheelchair patungo sa bintana. Sa loob ng halos isang taon, palagi itong sarado. Ang makakapal na kurtina ay humaharang sa mundo sa labas. Ngunit ngayong gabi, sa unang pagkakataon, inabot niya ang tali. Sa kaunting hirap, hinila niya ito. Dumaan ang liwanag ng buwan, tinatanglawan ng alikabok sa hangin. Tumingin siya sa lalabas, sa hardin na naliligo sa liwanag. Bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Lourdes, nakayuko. Sir, sabi nito sa mahinang boses, gusto ko lang po sanang humingi ulit ng tawad sa nangyari kanina. Hindi na po mauulit. Tumingin sa kanya si Alejandro, naghihintay. Hindi ko na po hahayaang guluhin kayo ni Isla. Hindi sumagot si Alejandro. Tumango lang siya. Ngunit nang magsara ang pinto, at muli siyang naiwang mag-isa sa liwanag ng buwan, isang pakiramdam ng malamig na pagkawala ang kanyang naramdaman. Ang munting kislap ng pag-asa na kanyang naramdaman kanina ay tila binawi, at ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas naging malupit pa kaysa dati. Pinunasan ni Lourdes ang alikabok sa mukha ng pamilyang Montoya. Isang makintab na frame na gawa sa ginto ang nakapalibot sa perpektong litrato. Si Don Alejandro, nung mga panahong kaya pa niyang tumayo ng mas matikas kaysa sa mga puno ng akasya sa kanilang hardin. Sa tabi niya,
Ang yumong si Senyora at sa pagitan nila, isang batang Victor na may pilit na ngiti. Isang larawan ng yaman, kapangyarihan at perpektong pamilya. Habang pinupunasan niya ang salamin, mas diniinan ni Lourdes ang hawak sa basahan. Sa ilalim ng bubong na ito, sa likod ng bawat ngiting nasa litrato, ay may mga lihim na kasing dumi ng alikabok na kanyang nililinis at ang pinakamaruming lihim ay nakatago sa loob ng kanyang puso. Ang isip niya ay lumipad pabalik. 10 taon na ang nakalipas. Isang gabing umuulan ng malakas, katulad ng gabing na aksidente si Don Alejandro. Ngunit sa gabing iyon, hindi kotse ang nawasak, kundi ang buhay ng kanyang asawa. Dumating si Nestor mula sa trabaho, basang-basa sa ulan, ngunit hindi iyon ang napansin ni Lourdes. Ang napansin niya ay ang kawalan ng buhay sa mga mata nito, ang pagbagsak ng mga balikat nito, ang paraan ng paglapag nito ng company ID sa maliit nilang mesa, na para bang iyon ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Tanggal na ako. Bulong nito, ang boses ay basag. Ano, bakit? Naitanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Matagal nang may bulong-bulungan tungkol sa cost-cutting sa kumpanya. Pinatawag kami ni Mr. Montoya. Kwento ni Nestor, ang tingin ay nasa malayo. 20 kami. Pinapila niya kami sa labas ng opisina niya na parang mga hayop na papunta sa katayan. Isa-isa kaming pinapasok. Pagdating sa akin, hindi man lang siya tumingin sa mukha ko. Tiningnan niya lang ang isang listahan at sinabing, "You're redundant. Get your final pay." 15 taon, Lourdes. Binigay ko ang 15 taon ng buhay ko sa kumpanya niya para lang tawaging redundant. Ang mga salitang yon ang pumatay sa espiritu ni Nestor. Mula noon, hindi na ito bumangon. Nagkasakit ito sa puso, sa sama ng loob. At makalipas ang 1 taon, iniwan na sila nito ni Isla. Isang marahas na tunog ang nagpabalik kay Lourdes sa kasalukuyan. Masyado niyang nadidiinan ang pagpuna sa litrato at muntik na itong mahulog. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Galit. Iyon ang nararamdaman na niya. Isang galit na matagal na niyang itinatago. Galit sa lalaking nasa wheelchair, ang lalaking sumira sa kanyang pamilya. Mama, tingnan mo. Ang masayang tinig ni Isla ang pumutol sa kanyang madilim na pag-iisip. Tumakbo ito palapit sa kanya. May hawak na isang piraso ng papel, isa itong drawing, isang stick figure na nakaupo sa isang kahon na may gulong, at sa tabi nito ay isa pang stick figure na mas maliit. Pareho silang may malalaking ngiti. "Sino yan, anak?" tanong niya. Kahit alam na niya. "Si Lolo Alejandro po at ako." Masayang sabi ni Isla. "Nag-drawing kami ng sayaw." Tinitigan ni Lourdes ang drawing, ang lolo na iginuhit ng kanyang anak. Ang halimaw sa kanyang nakaraan ay naging isang lolo sa mga mata ng kanyang inosenteng anak. Ang puso niya ay nahati. Paano niya sasabihin kay Isla na ang lalaking nagpapasaya dito ngayon ang dahilan kung bakit hindi nito nakilala ang sarili nitong ama? Kinagabihan, habang naghahanda siya ng hapunan para kay Alejandro, naramdaman niya ang titig nito. Hindi na ito ang malamig at mapanuring titig ng isang amo, kundi isang tingin na may halong pag-aalangan. "Lourdes," nagsalita si Alejandro. Ang boses ay mahina. "Po, sir," sagot niya. Hindi lumilingon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Narinig niya ang pag-ikot ng gulong ng wheelchair. Lumapit ito. Ang anak mo," umpisa nito. Tila hirap hanapin ang mga tamang salita. Bakit? Bakit hindi ko siya nakita buong araw? Doon na napuno si Lourdes. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap ang amo. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Hinahayaan itong makita ang lahat ng sakit at galit na kanyang kinimkim sa loob ng 10 taon. Ang takot niya ay biglang nawala. Napalitan ng isang tapang na nagmula sa pagiging isang ina at isang byuda. "Sir?"
Sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Siguro po, mas mabuti kung maglalayo na lang kami ng anak ko sa inyo. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Alejandro. Huminga siya ng malalim bago binitawan ang mga salitang matagal nang gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. May mga lumang utang na kailanman ay hindi ninyo maaalala, pero kailanman ay hindi namin malilimutan. May mga lumang utang na kailanman ay hindi ninyo maaalala, pero kailanman ay hindi namin malilimutan. Ang mga salita ni Lourdes ay parang multo na hindi umalis sa silid kahit matagal na siyang nakaalis. Umalingaw-ngaw ang mga ito sa isipan ni Alejandro, mas malakas pa sa katahimikan ng mansyon. Utang. Anong utang? Sa buong buhay niya, siya ang nagpapautang. Siya ang may hawak ng kapangyarihan. Siya ang naniningil. Kailanman ay hindi siya nagkaroon ng utang kaninuman. Ngunit ang mga mata ni Lourdes, ang mga matang yon ay hindi nagsisinungaling. Nakita niya roon ang isang sakit na mas malalim pa sa anumang sugat na kayang gamutin ng pera. Isang bagay sa loob niya ang hindi mapakali. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri niya ay nanginginig ng bahagya habang hinahanap ang numero ng kanyang matagal ng abogado at kaibigan, si Ricardo. "Rick," sabi niya nang sumagot ito. Ang boses niya ay magaspang. "May ipapahanap ako sa'yo. Mga lumang file ng kumpanya. 10 taon na ang nakalipas." "Alejandro? Anong file yan?" Nagtatakang tanong ng abogado. "Personnel files," sabi ni Alejandro, napalunok. "Maghanap ka ng empleyadong tinanggal sa trabaho. Ang pangalan ng asawa niya ay Lourdes." Hindi na niya kailangang magpaliwanag pa. Naramdaman niya ang pagbabago sa kabilang linya. Natahimik si Ricardo at alam ni Alejandro na naaalala na nito. Pagkatapos ng tawag, ipinikit ni Alejandro ang kanyang mga mata at ang nakaraan ay bumalik sa kanya na parang isang masamang panaginip. Nakita niya ang sarili, mas bata, mas malakas, nakatayo sa tuktok ng kanyang toreng gawa sa salamin at bakal. Tanaw ang buong Makati. Sa labas ng kanyang opisina, may isang mahabang pila ng mga empleyado. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba at takot. Sila ang mga redundant, mga numero sa isang listahan na kailangang burahin para tumaas ang kita sa susunod na quarter. Pumasok ang isang lalaki. Payat, nakayuko, ang mga matay puno ng pakiusap. Hindi niya ito tiningnan. Itinuro lang niya ang folder sa kanyang mesa. "Nasa loob na niyan ang lahat. Kunin mo na ang final pay mo." "Pero Sir Alejandro," nagsimula ang lalaki. 15 taon na po ako dito. At nagpapasalamat ang kumpanya sa iyong serbisyo. Putol niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Next." Ang alaala ay kasing pait ng apdo. Ang lalaking yon, ang asawa ni Lourdes, ang ama ni Isla. Noon, isa lang siyang numero, isang balakid sa paglago. Ngayon, ang kanyang mukha na puno ng pagkabigo ay malinaw na nakaukit sa isipan ni Alejandro. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Ito pala ang kahulugan ng pagiging inutil. Hindi ang hindi makalakad, kundi ang hindi na kayang takbuhan ang mga multo ng sarili mong gawa. Isang mahinang kaluskos ang pumukaw sa kanya. Pagdilat niya, nakita niya si Isla sa may siwang ng pinto. Nakasilip ito, ang isang mata ay sumusubok tingnan kung ligtas bang pumasok. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi ito tumakbo. Sa halip, pumasok ito ng dahan-dahan. May itinatago sa likod. "Bawal ka dito, di ba?" tanong ni Alejandro. Ngunit ang boses niya ay wala ng bagsik. Umiling si Isla. Lumapit ito at inilahad ang kamay. Sa palad nito ay may isang bulaklak ng gumamela. Kulay pula. Sariwa pa sa hamog ng umaga. "Para po sa inyo," sabi nito sa mahinang boses, "para hindi na po kayo malungkot." Kinuha ni Alejandro ang bulaklak.
Ang lambot ng talulot nito ay kakaiba sa kanyang magaspang na palad. Tinitigan niya ang bata, ang inosenteng mukha nito, at isang bagay sa loob niya ang nabasag. "Halika," sabi niya, "may ikukwento ako sa'yo." Umupo si Isla sa sahig. Sa tabi ng kanyang wheelchair, ang mga matay kumikinang sa pananabik. Noong unang panahon, simula ni Alejandro, may isang hari. Nakatira siya sa isang napakataas na kastilyo na gawa sa bato. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita niya ang buong kaharian niya. Pero ang kastilyo niya ay laging madilim at tahimik dahil mag-isa lang siya. "Nasaan po ang reyna?" tanong ni Isla. "Matagal nang wala," sagot ni Alejandro. At ang prinsipe naman, laging abala sa labas ng kaharian. Kaya ang hari, mag-isa na lang siyang nakatingin sa kanyang gintong upuan, sa kanyang mga kayamanan, pero wala siyang makausap. Habang nagkukwento siya, hindi na malaya ni Alejandro na ang mga salita ay dumadaloy na lang. Ang kwento ng hari ay kwento niya. Ang kalungkutan nito ay kalungkutan niya. Nang matapos ang kwento, tinitigan siya ni Isla. Kawawa naman po ang hari. At sa sandaling iyon, sa gitna ng pag-amin sa sariling kalungkutan, sa pamamagitan ng isang kwentong pambata, naramdaman ni Alejandro ang paggalaw ng isang kalamnan sa kanyang mukha na matagal nang natutulog. Isang maliit na pag-angat sa gilid ng kanyang mga labi, isang ngiti. Hindi isang namangiti ng tagumpay o ng pang-aalipusta. Ito ay isang nangiting pagod, medyo alanganin, at bahagyang nanginginig, pero totoo. Sa labas ng pinto, nakatayo si Lourdes, nakatakip ang bibig. Naririnig niya ang lahat, ang kwento, ang malambing na boses ni Alejandro, ang tawa ng kanyang anak, at habang pinagmamasdan niya ang unang totoong ngiti sa mukha ng amo sa loob ng isang taon, ang mga luha ng galit na matagal niyang kinimkim ay naging mga luha ng pagkalito at awa. Siya. Ang boses na yon ay pumutol sa lahat. Pumasok si Victor sa silid, nakita ang eksena, ang bulaklak, si Isla na nakaupo sa sahig, at ang ngiti sa mukha ng kanyang ama. Hindi siya natuwa. Sa halip, ang kanyang mukha ay naging isang blangkong pader. Lumakad siya palapit, tinitigan ng kanyang ama na para bang ito ay isang dayuhan. "Tsa!" ulit niya. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. "Mukha kang mahina." Mahina. Ang salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Victor habang paakyat siya sa ikalawang palapag ng mansyon, palayo sa eksena sa sala. Hindi galit ang naramdaman niya. Hindi rin awa. Pandiri. Iyon ang tamang salita. Nandidiri siya sa nakita niya. Ang kanyang ama, ang dakilang Alejandro Montoya, ang leon ng mundo ng korporasyon, ay nakaupo roon, nakangiti sa anak ng katulong na parang isang uugod-ugod na lolo sa isang parke. Ang dating apoy sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na malambot. At para kay Victor, ang kalambutan ay isang uri ng sakit. Isang cancer na kailangang tanggalin bago pa man ito kumalat at sirain ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang pangalan ng pamilya Montoya ay hindi itinayo sa mga nangiti at kwentong pambata. Itinayo ito sa dugo, pawis at bakal na determinasyon. Itinayo ito sa takot at respeto. At ang nakikita niya ngayon sa kanyang ama ay isang pagtataksil sa lahat ng iyon. Pumasok siya sa pribadong opisina ng kanyang ama, isang lugar na bihira niyang puntahan nung malakas pa ito. Ang amoy ng lumang libro, katad, at mamahaling tabako ay nanunuot pa rin sa hangin. Umupo siya sa malaking silyang gawa sa mahogani sa likod ng mesa. Dito umupo ang kanyang ama habang nagpaplano ng mga pagsakop sa negosyo, habang sinisira ang mga kakumpetensya. Dito rin siya umupo noong isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Siya ay 21 taong gulang noon. Kadarating lang mula sa Amerika, may master's degree at puno ng mga bagong ideya.
May ipinresinta siyang proposal sa kanyang ama, isang plano para sa expansion. Tiningnan lang ito ni Alejandro, ibinato pabalik sa mesa at sinabing, "Masyadong maamo, kulang sa tapang." Pagkatapos, may inilabas itong isang dokumento. "Heto," sabi nito, "isang aral para sa'yo. Isa yung kontrata. Isang kasunduan sa pagitan nilang mag-ama na nagsasabing sa loob ng 1 taon, lahat ng desisyon ni Victor ay kailangang dumaan sa pirma ng ama. Basahin mo," utos nito. Nang akmang babasahin niya, hinablot nito ang papel. "Huwag na, pirmahan mo na lang. Ang aral dito ay ito. Sa mundo natin, hindi palaging binabasa ang fine print. Ang mahalaga ay kung sino ang may hawak ng panulat." Napilitan siyang pirmahan iyon, isang pagpapahiya sa harap ng kanyang ama. "Laging basahin ng mabuti ang pinipirmahan mo, anak," sabi pa nito sa kanya na may kasamang mapanuyang ngiti. Ngayon, habang nakaupo siya sa parehong silya, ang mga salitang iyon ay bumalik sa kanya na parang isang propesiya. Ang mahalaga ay kung sino ang may hawak ng panulat. May naisip si Victor, isang ideya na malamig at matalim. Tumayo siya at lumapit sa malaking bakal na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Alam niya ang kombinasyon, ang kaarawan ng kanyang ina, ang tanging sentimentong ipinakita ng kanyang ama. Pagbukas ng safe, ang tumambad sa kanya ay mga papeles, titulo ng lupa, at mga stock certificate. Ngunit hindi yon ang hinahanap niya. Sa ilalim ng lahat ng yon, sa isang kupas na brown envelope, nakita niya ang hinahanap niya. Personal and Medical Directives. Basa niya sa label. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang makapal na dokumento, isang special power of attorney na pinirmahan ni Alejandro. Maraming taon na ang nakalipas. Ginawa ito para sa mga emergency kung sakaling makomatose siya o mawalan ng kakayahang magdesisyon dahil sa sakit. Binibigyan nito si Victor ng halos walang limitasyong kapangyarihan sa mga ari-arian at sa kumpanya. Nang ginawa ito, pareho silang malakas. Isa lang itong legal na pormalidad. Isang bagay na hindi nila inakalang magagamit kailanman. Binasa ni Victor ang bawat salita, bawat sugnay. At doon, sa isang maliit na talata, sa pahina 4, nakita niya ang kanyang sandata. Isang clause na nagsasabing ang kapangyarihang ito ay maaaring i-activate kung mapatunayan sa pamamagitan ng professional na opinyon na ang principal, si Alejandro, ay nagpapakita ng pag-uugaling hindi naaayon sa kanyang dating estado ng pag-iisip na maaaring maglagay sa panganib sa interes ng pamilya at ng korporasyon. Pag-uugaling hindi naaayon, ang pagangiti sa anak ng katulong, ang pag-iyak sa nabasag na baso, ang balak na gumastos ng pera para sa isang bagay na walang kinalaman sa negosyo. Lahat ng iyon, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Victor. Ang kanyang ama mismo ang nagturo sa kanya ng aral. At ngayon, gagamitin niya ang aral na yon laban dito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ng kanyang personal na abogado. "Attorney Reyes," sabi niya. Ang boses ay kalmado at puno ng determinasyon. "May ipapatingnan ako sa iyong dokumento. Sa tingin ko, oras na para i-activate ang isang contingency plan." Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Sigurado ka ba dyan, Victor? Ang hakbang na ito. Wala nang atrasan to." Tumingin si Victor sa bintana. Tanaw ang hardin kung saan minsan ay masayang naglalaro si Isla. Ang kahinaang iyon. Kailangan itong matapos. "Mas sigurado pa ako kaysa dati," sagot niya. "Gawin mo na." Sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, hindi na kinatatakutan ni Alejandro ang pagsikat ng araw. Sa halip, hinihintay niya ito. Hinihintay niya ang sandaling maririnig niya ang mga yapak ni Lourdes sa pasilyo at ang mas maliliit at mas masayang yapak na kasunod nito. Ang araw niya ay hindi na nagsisimula
Sa tunog ng nabasag na baso o sa malamig na boses ni Victor, nagsisimula na ito sa isang tanong. Lolo, ano pong laro natin ngayon? Ang kanyang mundo, na dating kasing lawak ng global market, ay lumiit sa hardin sa likod ng mansyon. At sa pagliit na yon, natagpuan niya ang isang kalayaang hindi niya kailanman naramdaman. Dito, sa ilalim ng araw, kasama si Isla, hindi siya ang lumpong CEO. Siya ang tagapagtayo ng mga kastilyong gawa sa unan, ang tagapagbasa ng mga kwentong may masayang wakas, ang tagapakinig sa mga walang katapusang kwento tungkol sa isang aso na nagngangalang bantay at sa isang paru-parong ayaw magpahuli. Isang hapon, habang pinapanood niya si Isla na sinusubukang abutin ang isang bulaklak ng santan, isang ideya ang nabuo sa isipan ni Alejandro. Isang ideya na kasing liwanag ng ngiti ng bata. Ang kanyang legacy. Ang Montoya Legacy. Ano ba talaga yon? Mga gusali? Mga numero sa stock market? Isang pangalan na kinatatakutan ng mga karibal? Bigla, ang lahat ng yon ay nagmistulang walang kabuluhan. Mga monumento sa isang buhay na walang kaluluwa. Paano kung makapagtayo siya ng isang bagay na iba? Isang bagay na may tunay na halaga. Nang hapong yon, hindi sila sa Grand Dining Hall kumain. Hiniling ni Alejandro kay Lourdes na sa kusina na lang sila maghapunan. Sa una nag-alangan si Lourdes, ngunit pumayag din ito habang kumakain sila ng simpleng sinigang at kanin. Sa isang maliit na mesang gawa sa kahoy, naramdaman ni Alejandro ang isang init na hindi nagmumula sa sabaw. Ito ay ang init ng isang pamilya. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Si Isla ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang guro, habang si Lourdes ay tahimik na nakikinig. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Lourdes, sabi ni Alejandro. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Huminto sa pagkain ang mag-ina at napatingin sa kanya. Naisip ko ang lahat ng pera ko na nakatago sa bangko. Umpisa niya. Wala na itong silbi sa akin. Isa lang itong bunton ng papel. Tumingin siya ng diretso kay Lourdes. Ang mga mata niya ay puno ng isang emosyon na ngayon lang nakita ng katulong, pagsisisi at pag-asa. Gusto kong gamitin ang isang malaking bahagi nito para sa isang bagay na mahalaga. Gusto kong magtayo ng isang foundation. Napakunot ang noo ni Lourdes. Foundation po? Tumango si Alejandro. Tumingin siya kay Isla na ngayon ay nakatitig sa kanya, ang mga matay bilog sa pagtataka. Isang educational fund, pagpapatuloy niya. Para sa mga batang katulad ni Isla, mga batang matatalino at puno ng pangarap, pero walang sapat na pera para makapag-aral, para mabigyan sila ng pagkakataong hindi ko naibigay sa iba. Ang huling mga salita ay halos isang bulong, isang pag-amin sa kasalanan niya sa asawa ni Lourdes. Natigilan si Lourdes. Ang kanyang kutsara ay nanatiling nakabitin sa ere. Tila hindi niya maintindihan ang kanyang narinig. At ang pangalan ng foundation, sabi ni Alejandro, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ay magiging Isla Montoya Education Fund. Sa sandaling iyon, nabitawan ni Lourdes ang kanyang kutsara. Isang malakas na kalansing ang umalingaw-ngaw sa kusina, ngunit walang nakapansin. Ang mga mata ni Lourdes ay unti-unting napuno ng luha. Hindi luha ng galit o ng lungkot. Luha ng pagkabigla, ng pasasalamat. Ang lalaking sumira sa nakaraan ng kanyang pamilya ay siya ngayong nag-aalok na itayo ang kinabukasan ng maraming pamilyang katulad nila. Hindi naintindihan ni Isla ang lahat ng salita, pero naintindihan niya ang ngiti sa mukha ni Alejandro at ang luha sa mga mata ng kanyang ina. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, lumapit kay Alejandro at niyakap ito ng mahigpit. Wow! Sabi lang nito. Regalo po yan. Ang ganda-ganda naman po ng regalo ninyo, Lolo. Niyakap ni Alejandro pabalik ang bata. Sa kauna-unahang pagkakataon,
Naramdaman niyang malinis siya. Naramdaman niyang may silbi siya. Ngunit habang magkayakap sila, ang masayang sandali ay pinutol ng tunog ng doorbell. Maya-maya pa'y pumasok ang isa sa mga security guard. May dalang isang sobre, isang malaki at makapal na sobreng kulay brown. "Para po sa inyo, Sir Alejandro," sabi ng gwardiya. Iniabot ito sa kanya. Galing po sa opisina ni Attorney Reyes. Si Attorney Reyes, ang abogado ni Victor. Kinuha ni Alejandro ang sobre. Ang init na kanyang naramdaman kanina ay biglang napalitan ng malamig na kaba. Nakasulat sa labas, sa malamig at matatalim na letra, ang pangalan ng law firm ni Victor. Bigla, ang simpleng sobre ay nagmistulang isang babala. Ang papel ay nanginginig sa kamay ni Alejandro. Binuksan ni Lourdes ang sobre para sa kanya. Ang katahimikan sa kusina ay biglang naging mabigat, puno ng isang tensyon na hindi maintindihan ni Isla. Naramdaman ni Lourdes ang pagbabago sa hangin mula sa pag-asa patungo sa paparating na sakuna. Habang binabasa ni Alejandro ang mga nakasulat sa makapal na papel, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang nangiti na naroon kanina lang ay naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng pagkalito na sinundan ng hindi makapaniwalang pagkatakot. "Ano po yan, sir?" Nag-aalalang tanong ni Lourdes. Hindi sumagot si Alejandro. Itinaas niya ang tingin mula sa papel, ngunit ang mga mata niya ay hindi nakatingin kay Lourdes. Nakatingin ito sa kawalan, na para bang may isang bagay sa loob niya ang biglang nabasag. "Hindi," bulong niya. "Hindi niya ito magagawa sa akin." Kinuha ni Lourdes ang papel mula sa nanginginig na kamay ng amo. Hindi niya naintindihan ang lahat ng legal na salita, ngunit sapat ang kanyang nabasa para maintindihan ang buod. Formal Notice of Petition to Execute Special Power of Attorney. Request for a formal assessment of mental capacity. Due to recent erratic behavior and decisions deemed detrimental to the interests of the Montoya Corporation. Isang petisyon, isang hiling na suriin ang kanyang pag-iisip, isang akusasyon na siya ay nababaliw na. At lahat ng ito ay isinampa ni Victor Montoya, ang sarili niyang anak. Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Alejandro ay tumunog. Nanginig ang kamay niya nang sagutin ito. Inilagay niya ito sa speaker. "Pa." Ang boses ni Victor sa kabilang linya ay walang emosyon. Parang isang siruhano na nagpapaliwanag ng isang masakit na operasyon. "Nakuha mo na ang sulat," sabi nito. Isang pahayag, hindi isang tanong. "Victor, bakit?" Halos pabulong na tanong ni Alejandro. "Anak, bakit?" "Ginagawa ko ito para sa kapakanan mo pa," sagot ni Victor. "At para sa kapakanan ng pamilya. Hindi ka na nag-iisip ng tama. Isang foundation para sa anak ng katulong. Ibibigay mo ang pinaghirapan ng buong buhay mo dahil sa isang bata. Iyan ay hindi desisyon ng isang matino. Iyan ay kahinaan." "Wala kang pakialam sa akin," sigaw ni Alejandro. Ang boses ay puno ng sakit at galit. "Ang gusto mo lang ay ang kumpanya, ang pera." "Oo," walang pag-aalinlangang sagot ni Victor. "Gusto ko ang kumpanya at poprotektahan ko ito kahit na sayo pa. May mga doktor na pupunta dyan bukas para kausapin ka. Maging kooperatibo ka na lang pa. Mas mapapadali ang lahat." At ibinaba na nito ang telepono. Ang tunog ng pagputol ng linya ay sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Napayuko si Alejandro sa kanyang wheelchair. Ang mga balikat niya ay nanginginig. Ang taong minsang naging hari ng Makati ay ngayon ay parang isang batang nawawala. Tinaksil ng sarili niyang dugo. Nakatayo lang si Lourdes. Hawak pa rin ang masamang balita. Ang puso niya ay pinupunit sa dalawa. Isang bahagi niya ay nagsasaya. Ito na ang ganti, ang karma. Ang langit na mismo ang naniningil sa lalaking sumira sa buhay ng kanyang asawa. Ang paghihirap na nakikita niya ngayon sa mga mata ni Alejandro ay ang parehong paghihirap
na nakita niya sa mga mata ni Nestor 10 taon na ang nakalipas. Nararapat lang ito sa kanya, ngunit may isa pang bahagi sa kanya, isang bahaging hindi niya inaasahan. Ang bahaging nakakita sa pagbabago ng lalaking ito, ang bahaging nakarinig sa kanyang mga kwento, ang bahaging nakakita kung paano niya napangiti ang kanyang anak. Tumingin siya kay Isla, na ngayon ay tahimik na nakayakap sa binti niya, ang mga matay puno ng pag-aalala para sa lolo niya. Paano niya hahayaan na masira ang lalaking nagbigay ng pangarap sa kanyang anak? Ang paghihiganti para sa kanyang asawa laban sa kaligayahan ng kanyang anak. Ito ang kanyang pagpipilian. Kinuha ni Alejandro ang telepono. Nanginginig ang mga daliri habang sinusubukang pindutin ang numero ng kanyang abogado, ni Ricardo. Ngunit ang kanyang mga daliri ay tila walang lakas. Paulit-ulit na nagkakamali. Isang tunog ng kabiguan ang kumawala sa kanyang lalamunan at ibinato niya ang cellphone sa sahig. Wala na. Bulong niya sa sarili. Wala nang tutulong sa akin. Ang lahat ng dati niyang alyado, ang mga kasosyo sa negosyo, ang mga politiko, alam niyang lahat sila ay papanig sa kung sino ang mas malakas. At sa sandaling ito, hindi na siya iyon. Si Victor na ang may hawak ng kapangyarihan. Tumingin siya kay Lourdes, ang mga matay puno ng isang bagay na kailanman ay hindi pa nakita ng katulong mula sa kanya. Pagmamakaawa. Lourdes! Ang pangalan niya ay halos hindi marinig. Tulungan mo ako. Ito na ang sandali. Ang sandali ng kanyang pagpapasya. Ang multo ni Nestor ay tila nakatayo sa likod niya. Bumubulong ng mga salita ng paghihiganti. Pabayaan mo siya. Hayaan mo siyang maranasan ang naranasan ko. Ito ang hustisya. Ngunit sa harap niya, nakikita niya si Isla, nakatingin sa kanya, ang mga matay puno ng tiwala. At nakikita niya ang lalaking ito, wasak at talunan, hindi na isang halimaw, kundi isang taong nasasaktan. Ang hustisya para sa patay o ang pag-asa para sa buhay? Hindi sumagot si Lourdes, walang sinabi. Tinalikuran niya si Alejandro. Binuhat niya si Isla na nagsisimula ng umiyak at dahan-dahang naglakad papalabas ng kusina. Ang bawat hakbang palayo ay parang isang suntok sa sikmura ni Alejandro. Ang huling sinag ng pag-asa ay tila kasamang naglaho sa pagtalikod ni Lourdes. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng malamig na kusina, kasama ang basag na pangarap ng isang foundation at ang nakakatakot na katotohanan ng kanyang pagkakanulo. Naiwang mag-isa si Alejandro sa gitna ng kanyang pagkatalo. Ang bawat pag-ikot ng segundero ng lumang orasan sa dingding ay parang isang pagkutya, isang paalala sa bawat sandaling nasasayang habang ang kanyang mundo ay unti-unting ginuguho ng sarili niyang anak. Sinubukan niyang tawagan ang mga dati niyang kaalyado, mga miyembro ng board, mga kasosyo sa negosyo, mga taong may utang na loob sa kanya. Ngunit walang sumasagot. Ang ilan ay diretsong ibinababa ang tawag. Ang iba ay nagkukunwaring mahina ang signal. Sa mundo ng kapangyarihan, ang kahinaan ay isang sakit na nakakahawa at walang sino man ang gustong mahawaan. Siya ay isang hari na walang kaharian, isang general na walang sundalo, isang multo sa sarili niyang mansyon. Nang bumukas muli ang pinto ng kusina, hindi siya umasang may babalik pa. Ngunit doon, nakatayo si Lourdes. Wala na si Isla sa kanyang tabi. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay may bigat ng 10 taong pagtitiis. Hindi siya lumapit para tulungan si Alejandro. Sa halip, tumayo siya sa harap ng wheelchair na parang isang taga-usig sa harap ng isang akusado. Ang asawa ko po. Simula ni siya. Ang boses ay matatag, ngunit puno ng pait. Si Nestor. Baka hindi niyo na po siya naaalala. Isa lang naman po siya sa daan-daang empleyado ninyo. Hindi makapagsalita si Alejandro.
Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Masipag po si Nestor. Pagpapatuloy ni Lourdes, ang mga matay nakatitig ng diretso sa kanya, walang kurap. 15 taon po siyang naglingkod sa Montoya Corporation. Ang unang sahod niya, sa inyo galing. Ang pambili ng gatas ni Isla noong sanggol pa siya, sa inyo galing. Ang kumpanya ninyo ang buhay niya. Ang bawat salita ay parang isang suntok. Hanggang isang araw, ang boses ni Lourdes ay nagsimulang manginig. Umuwi siyang parang basang sisiw. Tinanggal daw po siya, kasama ng marami pang iba. Ang sabi niyo raw po sa kanya, redundant na siya. Isang salita lang, sir. Isang salita lang mula sa inyo. At ang 15 taon ng serbisyo niya ay naging basura. Dinukot ni Lourdes ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang luma at kupas na litrato. Dahan-dahan niya itong inilapag sa kandungan ni Alejandro, sa ibabaw ng kumot na nakatakip sa kanyang mga paang walang silbi. Isang masayang pamilya ang nasa litrato. Isang lalaki, isang babae, at isang sanggol na tumatawa. Si Nestor, si Lourdes at si Isla. Iyan po ang pamilyang sinira ninyo, sabi ni Lourdes. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi po siya namatay sa sakit sa puso. Namatay po siya sa sama ng loob. Namatay po siya dahil naramdaman niyang wala na siyang silbi. Ang parehong pakiramdam na nararanasan ninyo ngayon. Tinitigan ni Alejandro ang litrato. Ang masayang mukha ng lalaki. Ang ama ni Isla. Ang multo na bumalik para singilin ang kanyang utang. Wala siyang maaring sabihin. Walang pagdadahilan. Walang paghingi ng tawad ang sapat. Ang lahat ng sinabi ni Lourdes ay totoo. Siya ay isang halimaw na nagbalatkayong hari. Sa wakas, ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan, luha ng galit, ng pagkaawa sa sarili, ay napalitan ng luha ng tunay na pagsisisi. Patawad! Bulong niya, ang isang salita ay hirap na kumawala mula sa kanyang bibig, basag at puno ng sakit. Patawad, Lourdes! Ang pag-amin na yon, ang dalawang salitang yon, ay hindi nagbura sa sakit ng nakaraan, ngunit sinira nito ang pader ng galit sa pagitan nilang dalawa. Tinitigan siya ni Lourdes ng matagal. May pag-aalinlangan pa rin sa kanyang mga mata, ngunit meron na ring bahid ng pagkaunawa. Hindi ko po alam kung mapapatawad ko kayo, sir, mahinang sabi niya. Siguro, hindi na kailanman, pero mahal ng anak ko ang lolo niya. Yumuko si Lourdes at pinulot ang cellphone na ibinato ni Alejandro sa sahig. Inabot niya ito pabalik sa kanya. At hindi ko hahayaang saktan ni Victor ang anak ko sa pamamagitan ng pagsira sa inyo. Ang mga kamay ni Alejandro ay masyadong nanginginig para hawakan ang telepono, kaya't si Lourdes na mismo ang humawak nito sa harap niya. Sino po ang gusto ninyong tawagan? Ang pag-asa ay isang magnanakaw sa gabi. Dumarating ito nang hindi mo inaasahan at ninanakaw nito ang iyong pag-iingat. Sa tulong ni Lourdes, nakagawa ng ilang tawag si Alejandro. Mga tawag na puno ng pakiusap, mga tawag na sinagot ng pag-aalinlangan. Naramdaman nilang dalawa ang pagkaubos ng oras na parang may humahabol sa kanilang anino. Habang nag-uusap sila sa telepono, sila ay parang mga magnanakaw sa sarili nilang pamamahay, bumubulong ng mga plano sa gitna ng katahimikang nagbabadya ng panganib. Ngunit huli na ang lahat. Ang anino ay may mga paa at mabilis itong maglakad. Ang tunog ng mga mamahaling sapatos sa marmol na sahig ang unang naging babala. Hindi lang isang pares, marami, sabay-sabay. Kumilos sila ng may kumpiyansa, ng may awtoridad. Mula sa sala, nakita ni Alejandro ang pagdating nila. Si Victor ang nangunguna, hindi katulad ng isang anak na dumadalaw, kundi isang corporate raider na handang sumakop. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Sa likod niya ay dalawang lalaking nakaitim na suit, mga abogado na may dalang mga itim na briefcase
na puno ng mga legal na sandata. Hindi na kailangan ng paliwanag pa, sabi ni Victor, huminto sa harap ng kanyang wheelchair. Nandito kami para gawin ang nararapat. Victor, wag mong gawin to, pakiusap ni Alejandro, ngunit ang kanyang boses ay mahina. Halos walang laman. Hindi siya pinansin ni Victor. Tumango ito sa isa sa mga abogado. Ang abogado ay humakbang pasulong, binuksan ang kanyang briefcase at nagsimulang magsalita sa isang boses na formal at walang kaluluwa. Alinsunod sa mga probisyon ng isang special power of attorney na pinirmahan ni G. Alejandro Montoya noong petsa, umpisa ng abogado. At dahil sa mga kamakailang kaganapan na nagpapakita ng biglaang pagbabago sa kanyang pag-iisip, ang aming kliyente, si G. Victor Montoya, ay formal na isinasagawa ang kanyang karapatan bilang fiduciary. Hindi na narinig ni Alejandro ang iba pa. Ang mga salita ay naghalo-halo sa kanyang isipan, isang ingay na walang kahulugan. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Pansamantalang kontrol sa lahat ng ari-arian, parehong corporate at personal. Lahat ng desisyon sa negosyo ay mangangailangan ng kanyang nag-iisang pirma. Hanggang sa makumpleto ang isang buong pagsusuri sa kalusugan ng pag-iisip. Natapos magsalita ang abogado, itiniklop nito ang kanyang mga papel. Tapos na. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang kanyang imperyo, ang kanyang buhay, ay kinuha mula sa kanya. Humarap si Victor sa mga kasambahay na natipon sa gilid. Puno ng takot ang mga mukha. Mula ngayon, utos niya, ang boses ay matigas at malinaw. Sa akin lang kayo sasagot. Ako lang ang magbibigay ng utos sa bahay na ito. Maliwanag? Isang sabay-sabay na, "Opo, Sir Victor," ang naging sagot. Sinubukan ni Alejandro na tumayo, isang walang saysay na kilos. Ang kanyang mga kamay ay kumapit ng mahigpit sa braso ng wheelchair. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Pero, "Anak," ang mga salita ay hirap lumabas. Ito ang bahay ko, ang kumpanya ko. Sa wakas ay tiningnan siya ni Victor, ngunit wala nang bakas ng pagiging anak sa mga mata nito. Ang nakatingin sa kanya ay isang estranghero. Hindi na pa, malamig na sabi nito. Hindi na ngayon. Sa gitna ng tensyon, isang maliit na boses ang narinig. "Lolo?" Tumakbo si Isla, papasok sa sala. Hindi alintana ang mga lalaking nakaitim. Nakita niya ang mukha ni Alejandro, ang luha na tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ang itsura ng isang taong tuluyang nawasak. Lumapit ang bata, ang maliit nitong mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. "Lolo, bakit ka umiiyak?" tanong nito. Ang boses ay inosente at dalisay sa gitna ng malamig na legalidad. Inabot nito ang kamay para hawakan ang pisngi ni Alejandro. Ang simpleng tanong at hawak na yon ang tuluyang nagpaguho kay Alejandro. Yumuko siya at humagulgol, isang tunog na hindi pa naririnig sa loob ng mansyon. Ang tunog ng isang makapangyarihang lalaki na tuluyang sumusuko. Ang eksenang yon ang nagpagalit kay Victor. Ang kahinaan ng kanyang ama na ipinapakita sa harap ng anak ng isang katulong ay isang insulto sa pangalan ng pamilya. Humarap siya kay Lourdes na mabilis na lumapit para kunin si Isla. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Sinabi ko na sa'yo," sabi niya sa mahina ngunit mapanganib na boses. "Dalhin mo ang anak mo palayo rito." Itinuro niya ang silid ni Alejandro sa dulo ng pasilyo. "Mula ngayon," utos niya, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na sala. "Ang lugar na yan ay off-limits. Bawal pumasok. Maliwanag?" Hinila ni Lourdes si Isla palayo, habang ang bata ay patuloy na tumatawag, "Lolo, Lolo."
Hindi lumingon si Victor. Tinitigan lang niya ang kanyang ama na ngayon ay isang anino na lang ng dating pagkatao. Umiiyak sa kanyang wheelchair. Nag-iisa sa gitna ng kanyang gintong hawla. Ang araw ay tapos na. Ang lahat ay gumuho na. Ang amoy ng tagumpay ay amoy ng lumang katad at mamahaling air freshener. Ito ang naisip ni Victor habang nakaupo siya sa silyang matagal na niyang pinapangarap. Ang silya ng CEO, ang trono ng kanyang ama. Mula sa bintanang salamin na mula sahig hanggang kisame, tanaw niya ang buong lungsod ng Makati, isang karagatan ng mga kumukutitap na ilaw na parang mga alahas na nakasabog sa itim na tela ng gabi. Ito na yon, nasa kanya na ang lahat. Ngunit sa gitna ng tagumpay, may isang pakiramdam na hindi niya inaasahan. Kawalan, isang malalim at malamig na espasyo sa kanyang dibdib. Kaninang umaga, pinangunahan niya ang kanyang unang pulong ng board bilang acting CEO. Bawat galaw niya ay kalkulado, bawat salita niya ay matalas. Nang may isang matandang miyembro ng board, isang matalik na kaibigan ng kanyang ama, na naglakas loob na magtanong tungkol sa tunay na kalagayan ni Alejandro, sinagot niya ito ng isang tingin na kasing talim ng patalim. Ang kalusugan ng aking ama ay isang pribadong bagay, sabi niya sa buong kwarto. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang pagpapatatag ng ating stock prices na, aminin natin, ay naging pabago-bago dahil sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Malinaw ba tayo? Walang nangahas na umimik pa, natiklop ang matanda. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Victor ang kapangyarihan. Ngunit habang nakatingin siya sa mesang pulungan, ang kanyang mga mata ay palaging bumabalik sa isang lugar. Ang bakanting silya sa dulo ng mesa. Ang silya ng kanyang ama. Kahit wala ito roon, ang anino nito ay mas malaki pa kaysa sa sinuman sa silid. Ngayon, mag-isa na lang siya sa opisina. Nagsalin siya ng isang mamahaling whiskey sa isang kristal na baso. Ang tunog ng yelo ay umaling-awngaw sa katahimikan. Lumakad siya patungo sa bintana at pinanood ang mga sasakyan sa ibaba. Mga ilaw na gumagalaw na parang mga langgam. Tama ang ginawa ko, sabi niya sa sarili. Inililigtas ko ang kumpanya. Inililigtas ko ang pamana ng pamilya. Sinubukan niyang alalahanin ang mukha ng kanyang ama noong ito ay malakas pa. Ang nakakatakot na titig, ang utos na parang kulog. Iyon ang Alejandro Montoya na kanyang nirerespeto at kinatatakutan. Hindi ang lalaking umiiyak sa harap ng isang bata. Dinala niya ito sa kanyang sarili. Patuloy niyang pagkumbinsi sa sarili. Hinayaan niyang sirain siya ng kanyang kahinaan. Ngunit habang inuulit niya ang mga salitang iyon, ibang imahe ang pumapasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Isla na puno ng pag-aalala at ang tunog ng paghagulgol ng kanyang ama. Isang bigla ang pag-vibrate mula sa kanyang bulsa ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Kinuha niya ang kanyang cellphone, isang text message mula sa isang numerong hindi nakasave, ngunit alam niya kung kanino. Ang lumang numero ni Lourdes. Binuksan niya ang mensahe. 3 salita lang, simple at walang malisya, ngunit tumama sa kanya na parang isang bala. Lolo, miss na kita. Biglang uminit ang ulo ni Victor. Ang lahat ng kanyang pinaghirapang pagbibigay katarungan sa sarili ay gumuho sa isang iglap. Ang imahe ng bata, ang imahe ng kanyang umiiyak na ama, ang kahinaan, ang sakit. Narito na naman. Sa isang sigaw ng pagkasuklam, ibinato niya ang kanyang cellphone sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin at plastik ay umalingaw-ngaw sa malawak na opisina. Tinitigan niya ang mga piraso nito sa sahig, humihingal, na parabang sa pagwasak sa telepono ay mawawasak din niya ang damdaming gumugulo sa kanya. Isang mahinang katok sa pinto ang kanyang narinig. Sir Victor, pumasok ang kanyang executive assistant,
Isang batang babae na may takot sa mga mata. Marahil ay narinig ang pagbasag. Ano yon? Inis na tanong ni Victor. Sinusubukang ayusin ang kanyang sarili. Paumanhin po sa istorbo, sir, sabi ng assistant. Maingat na umiiwas sa tingin sa basag na telepono. May mahalaga po kasing balita. May nag-request po ng isang emergency shareholders meeting. Napakunot ang noo ni Victor. Sino? Yun na nga po ang problema, sir. Sagot ng assistant. Ang boses ay nag-aalangan. Isang minority shareholder po. Kakabili lang niya ng isang malaking block ng shares. At hindi po pamilyar sa amin ang pangalan. Ang mga araw ay naging isang mahaba at walang katapusang gabi para kay Alejandro. Ang kanyang silid, na dati isang kulungan lamang ng kanyang katawan, ay naging kulungan na rin ng kanyang espiritu. Hindi na siya lumalabas. Hinahayaan lang niyang bukas ang mga bintana. Pinapanood ang pagdaan ng araw at gabi na parang isang manunood sa isang pelikulang hindi niya maintindihan. Tumanggi siyang kumain. Ang mga pagkaing inihahain sa kanya ay nananatiling hindi nagagalaw. Lumalamig sa isang tray sa tabi ng kanyang kama. Ang katawan niya ay nanghina, ngunit ang pinakamasakit ay ang panghihina ng kanyang kalooban. Sumuko na siya. Nanalo si Victor. Ito na ang wakas. Isang hapon, habang nakatitig siya sa kawalan, may narinig siyang isang pamilyar na kaluskos sa labas ng kanyang pintuan. Mama, dahan-dahan. Narinig niyang bulong. Shh! Baka marinig tayo, anak. Sagot ng isa pang pamilyar na boses. Ang pinto ng kanyang silid ay laging nakasara, ngunit hindi ito nakalak. Mayroong halos 1 pulgadang siwang sa ilalim nito. Lolo? Ang boses ni Isla ay mahina, halos hindi marinig, na parang isang sikretong ibinubulong sa hangin. Umupo si Alejandro ng tuwid sa kanyang wheelchair. Ang puso niya, na matagal nang halos hindi tumitibok, ay biglang kumabog ng malakas. Lolo, nandyan po kayo? Ulit ng boses bata. Gusto niyang sumagot, ngunit tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Ang kahihiyan, ang pagkatalo. Sabi po ni Mama, may sakit daw po kayo. Patuloy ni Ila mula sa kabilang panig ng pinto. Kumain na po ba kayo? Sa school po kanina, ang ulam namin, adobo. Paborito niyo po yon, di ba? Nilaro ni Alejandro sa kanyang isipan ng eksena. Si Lourdes, nagpapanggap na nagpupunas ng sahig sa pasilyo, habang si Isla ay nakadapa. Ang bibig ay malapit sa siwang ng pinto. Isang munting pagsuway, isang mapanganib na laro. Ngunit para sa kanya, ito ay isang sinag ng liwanag sa ganap na kadiliman. Hindi pa rin siya nagsalita. Nakinig lang siya. May star po ako kanina sa klase. Masayang kwento ni Isla. Kasi po, tinanong ni teacher kung ano raw po ang pinakamatapang na bagay sa mundo. Sabi po ng kaklase ko, Leon. Sabi ng isa, sundalo. Alam niyo po sagot ko? Huminto ito, na parang hinihintay ang kanyang sagot. Ang sagot ko po, puso. Kasi sabi po ng teacher ko, ang tunay na lakas ay nasa puso. Kahit po daw hindi makalakad o hindi makakita, basta malakas ang puso, matapang pa rin. Ang mga salitang yon, napakasimple, galing sa isang bata. Ngunit tumama ito kay Alejandro nang may bigat na hindi kayang tumbasan ng kahit anong legal na dokumento. Ang tunay na lakas ay nasa puso. Ang kanyang mga binti ay inutil, ang kanyang kapangyarihan ay kinuha, ngunit ang kanyang puso, tumitibok pa rin ito. At hanggat tumitibok ito, mayroon pa siyang lakas. Hindi para sa kumpanya, hindi para sa pera, kundi para sa batang nasa kabilang panig ng pinto na naniniwala pa rin sa kanya. Para sa kinabukasan na ipinangako niya rito. Lourdes! Tawag niya. Ang boses niya sa wakas ay bumalik. Magaspang na ngunit malinaw. Narinig niya ang gulat na paghinga sa labas.
Mabilis na tumayo si Lourdes at pumasok sa silid. "Sir?" Tumingin si Alejandro sa hindi nagalaw na pagkain sa tray. "Gutom na ako," sabi niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang lumang cabinet sa sulok ng silid. "At kailangan ko ang luma kong telepono. Yung hindi nakakonekta sa linya ng mansyon." Hindi na nagtanong si Lourdes. Mabilis siyang kumilos. Nang maiabot sa kanya ang isang luma at maalikabok na burner phone, nanginginig ang mga daliri ni Alejandro habang pinipindot ang isang numero mula sa kanyang memorya. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang ring, 2, 3. "Hello?" Isang magaspang at naiinis na boses ang sumagot. "Ramon?" Tanong ni Alejandro. Natahimik ang kabilang linya. "Sino to?" "Si Alejandro." Mas mahabang katahimikan. Si Ramon Vargas ay isang retiradong investigative journalist, isa sa mga pinakamatapang na mamamahayag sa kanyang henerasyon. Dati, sila ay magkaaway. Maraming beses na sinubukan ni Ramon na ilantad ang mga hindi magandang gawain sa negosyo ni Alejandro. Maraming beses din na ginamit ni Alejandro ang kanyang kapangyarihan para patahimikin ito. "Montoya," sa wakas ay sabi ni Ramon. Ang pangalan ay parang isang sumpa. "Nagtataka ako kung kailan ka tatawag. Akala ko tuluyan ka ng kinain ng sarili mong anino." "Kailangan ko ng tulong mo, Ramon," sabi ni Alejandro. Nilunok ang kanyang pride. Sa pagkakataong ito, para sabihin ang katotohanan, isang mapait na tawa ang narinig ni Alejandro mula sa kabilang linya. "Katotohanan? Aling katotohanan, Alejandro? Ang katotohanan mo o ang katotohanan tungkol sa mga taong sinira mo para marating ang kinalalagyan mo?" Ang tanong ni Ramon ay parang isang sampal ng malamig na tubig sa mukha ni Alejandro. Sa isang iglap, ang lahat ng baho ng kanyang nakaraan, ang mga taong kanyang inapakan, ang mga buhay na kanyang sinira, ang mga kompromisong kanyang ginawa, ay bumalik upang singilin siya. Noon, kung ito ang nangyari, ibababa na niya ang telepono. Gagamitin niya ang kanyang pera at impluwensya para pilitin si Ramon. Ngunit ngayon, wala na siyang pera. Wala na siyang impluwensya. Ang tanging natitira sa kanya ay ang katotohanan. Ang buong katotohanan. "Pareho, Ramon," sagot ni Alejandro. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. "Ang katotohanan ko at ang katotohanan ng mga kasalanan ko." Natahimik si Ramon sa kabilang linya. Hindi niya ito inaasahan. Ang Alejandro Montoya na kilala niya ay isang ahas, isang buwaya, na hindi marunong yumuko. "Makinig ka," sabi ni Alejandro, at sa sumunod na kalahating oras, ginawa niya ang pinakamahirap na bagay sa kanyang buhay. Nagkuwento siya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa kanyang anak, si Victor, at ang ginawa nitong pagtataksil. Ang tungkol sa dokumentong ginamit laban sa kanya, isang sandata na nilikha mismo ng kanyang pagiging arogante. At pagkatapos, huminga siya ng malalim. "May isa pang kwento, Ramon," sabi niya, "at ito ang pinakamahalaga sa lahat." Ikinuwento niya ang tungkol kay Nestor, ang asawa ni Lourdes. Inamin niya ang kanyang malamig at walang pakialam na desisyon. Hindi siya nagdahilan. Hindi siya nagtago sa likod ng "business is business." Inilarawan niya ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Lourdes. Inamin niya na ang kanyang imperyo ay itinayo sa pundasyon ng mga durog na pangarap ng mga taong tulad ni Nestor. Habang siya'y nagsasalita, si Lourdes ay tahimik na nakikinig sa isang sulok. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng galit, kundi luha ng isang bigat na sa wakas ay nababawasan. Nang matapos magsalita si Alejandro, ang katahimikan sa kabilang linya ay mabigat. "Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito ngayon, Alejandro?" tanong ni Ramon. Ang boses ay mas malumanay na. "Dahil sa anak niya," sagot ni Alejandro.
Ang tingin ay napunta sa pintuan na para bang nakikita niya si Isla sa kabilang panig. Isang 6 na taong gulang na bata ang nagturo sa akin ng isang bagay na kinalimutan ko sa loob ng 50 taon. Kung paano maging tao. May ipinangako ako sa kanya, Ramon. Isang foundation, isang kinabukasan. Hindi ko hahayaang sirain yun ni Victor. Si Ramon Vargas ay isang mamamahayag sa puso. Ang kanyang buong buhay ay ginugol sa paghahanap ng katotohanan. At sa boses ni Alejandro, narinig niya ang isang bagay na bihira niyang marinig. Ang tunog ng isang taong wasak na nagsasabi ng purong katotohanan. May emergency shareholders meeting na ipinatawag, sabi ni Ramon. Isang di kilalang shareholder. Naramdaman ni Alejandro ang pagtibok ng kanyang puso. Ikaw ba yon? Ang retirement fund ko ay kailangang ilagay sa isang magandang investment. Simpleng sagot ni Ramon. Pero kulang ang ebidensya ko. Kailangan ko ng patunay. Isang testigo. Tumingin si Alejandro kay Lourdes. Nagkaintindihan sila sa isang tingin lang. Tumango si Lourdes, pinunasan ng kanyang mga luha. Lumabas siya ng silid at bumalik na may dalang isang luma at manipis na kwaderno. Ang diary ng asawa ko, sabi ni Lourdes kay Alejandro. Isinulat niya rito ang lahat ng nangyari noong araw na yon. Naintindihan ni Alejandro. Ramon, sabi niya sa telepono, mayroon akong mas mabuti pa kaysa sa isang testigo. Mayroon akong isang biktima at isang pag-amin. Sama-sama, sa loob ng madilim na silid na yon, binalangkas nila ang isang plano. Isang desperadong plano. Hindi isang plano para bawiin ang kumpanya, kundi isang plano para ilantad ang lahat ng kasinungalingan. Ang kasinungalingan ni Victor at ang mas matatandang kasinungalingan ni Alejandro. Isang araw, bago ang pulong ng mga shareholder, pumasok si Victor sa silid ng kanyang ama. Hindi ito kumatok. Sa kamay niya ay may dala siyang isang piraso ng papel at isang mamahaling pluma. Pinadali ko na ang lahat para sa'yo pa. Sabi niya, ang boses ay walang anumang emosyon. Inilapag niya ang papel sa kandungan ni Alejandro. Isa iyong resignation letter, pre-written. Pirmahan mo yan, sabi ni Victor. Isuko mo na ang lahat ng mapayapa. Bilang kapalit, sisiguraduhin kong mabubuhay ka ng komportable habang buhay, walang gulo, walang kahihiyan. Tinitigan ni Alejandro ang papel. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang anak. Ang anak na pinalaki niya sa kanyang anino. Ang anak na tinuruan niyang unahin ang kapangyarihan kaysa sa tao. Dahan-dahan, kinuha ni Alejandro ang pluma. Ngunit sa halip na pirmahan ng papel, isinara niya ito. Tapos na ang pagpirma ko, Victor. Sabi niya, ang boses ay kalmado. Bukas, sa pulong, malalaman ng lahat ang katotohanan. Hindi lang ang katotohanan tungkol sa'yo, kundi pati na rin ang katotohanan tungkol sa akin. Ang boardroom ng Montoya Corporation ay parang isang arena ng mga gladyador. Ang hangin ay mabigat sa tensyon, samyo ng mamahaling pabango, at hindi pinapahayag na takot. Sa isang dulo ng mahabang mesa, na gawa sa mahogany, nakaupo si Victor Montoya, ang larawan ng kumpiyansa at kapangyarihan. Tiningnan ni Victor ang mga mukha sa paligid ng mesa, mga shareholder, miyembro ng board, mga taong dati ay yumuyuko sa kanyang ama. Ngayon, sa kanya sila nakatingin. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba, ngunit tinabunan niya ito ng isang matigas na ngiti. Ito ang sandali niya. Mga Ginoo, at ginang simula niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tinipon ko kayo ngayon upang talakayin ang hinaharap ng ating kumpanya. Isang hinaharap na nakatuon sa paglago, inobasyon at matatag na pamumuno. Sinimulan niyang ilahad ang kanyang mga plano, mga numero, mga proyeksyon. Ang bawat salita ay pinag-aralan. Bawat slide ng presentasyon ay perpekto. Ito ang kanyang obra maestra. Ang patunay na mas mahusay siya kaysa sa kanyang ama. Habang siya'y nagsasalita,
Isang mahinang ingay ang narinig mula sa likuran. Isang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto. Hindi niya ito pinansin. Sa ilalim ng aking pamumuno, pagpapatuloy niya, itinaas ang kanyang boses. Ang Montoya Corporation ay aakyat sa mga bagong taas. Ang kanyang mga salita ay naputol. Ang lahat ng mga mata sa silid ay biglang napunta sa likuran niya. Napakunot ang kanyang noo at dahan-dahan siyang lumingon. At doon, ang kanyang mundo ay huminto. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang wheelchair ay parang isang tambol ng digmaan. Si Lourdes ang nagtutulak sa kanya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sa tabi nila, naglalakad si Ramon Vargas. May hawak na isang manipis na folder. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng bigat sa kanilang pagdating. Ang katahimikan sa boardroom ay nakabibingi. Nakita ni Alejandro ang gulat sa mga mukha ng kanyang mga dating kasamahan. At nakita niya ang mukha ni Victor, isang halo ng galit, pagkalito, at sa ilalim ng lahat ng yon, isang bakas ng takot. Paumanhin sa pagiging huli, sabi ni Alejandro, ang kanyang boses, bagamat hindi na kasing lakas ng dati, ay may bigat na pumuno sa buong silid. Mukhang may isang mahalagang bagay na nakalimutan ng aking anak na isama sa kanyang presentasyon. Anong ginagawa mo dito? Galit na bulong ni Victor. Wala kang karapatan. Mayroon akong karapatan bilang isang shareholder. Putol ni Ramon. Itinaas ang kanyang folder. At may karapatan ng lahat na malaman ang buong katotohanan sa likod ng biglaang pagbabago sa pamunuan ng kumpanyang ito. Nagpatuloy si Ramon. Isa-isa niyang ipinakita ang mga ebidensya, ang kopya ng Special Power of Attorney, ang mga kahina-hinalang petsa, ang testimonya ng mga doktor na binayaran ni Victor para magsinungaling tungkol sa erratic behavior ni Alejandro. Ang bawat salita ni Ramon ay isang pako sa kabaong ng mga plano ni Victor. Ngunit hindi pa yun ang katapusan. Nang matapos si Ramon, si Alejandro naman ang nagsalita. Hindi niya tiningnan si Victor. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board, sa bawat shareholder. Totoo. Simula niya, nagbago ako, pero hindi ako nabaliw. Sa katunayan, sa unang pagkakataon sa aking buhay, luminaw ang aking pag-iisip. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang lahat. Hindi ang kwento ng pagtataksil ni Victor, kundi ang kanyang sariling kwento. Ang kwento ng kanyang kalupitan. Ang aking anak, sabi niya, sa wakas ay tumingin kay Victor. Ay natutunan lamang ang kanyang mga aral mula sa akin. Tinuruan ko siyang unahin ang kita kaysa sa tao. Tinuruan ko siyang ang kahinaan ay isang kasalanan. At sa pagtuturong iyon, ako ang nagkasala. Ipinakilala niya si Lourdes. Ikinuwento niya ang nangyari kay Nestor. Hindi bilang isang akusasyon, kundi bilang isang pag-amin. Isang pampublikong paghingi ng tawad sa isang kasalanang matagal nang nakabaon. Ang boardroom, na dating isang lugar ng mga numero at diskarte, ay naging isang korte ng moralidad. Ang mga shareholder, na dati nag-aalala lamang sa kanilang mga dibidendo, ay napilitang tumingin sa salamin. Nang matapos magsalita si Alejandro, walang nangahas na umimik. Ang katahimikan ay binali ng isang boto ng no confidence laban kay Victor. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Nakatulala lang si Victor. Ang kanyang perpektong presentasyon ay nakalimutan na. Ang kanyang mga plano ay naging abo. Tinitigan niya ang kanyang ama, hindi na bilang isang mahinang matanda, kundi bilang ang higanteng hindi niya kailanman matatalo. Natalo siya hindi dahil sa mas magaling na diskarte sa negosyo, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya kailanman pinahalagahan. Katotohanan, isa-isang umalis ang mga tao sa silid, iniiwasan ng kanyang tingin na para bang siya ay may nakakahawang sakit. Sa huli, naiwan na lang sila, siya at ang kanyang ama. Itinaas ni Victor ang kanyang tingin. Sa unang pagkakataon,
Hindi galit o paghamon ang nasa kanyang mga mata. Tanging isang tanong na puno ng pagkalito at sakit. Bakit? Tanong niya. Ang boses ay basag. Tumingin si Alejandro sa kanyang anak. Wala nang galit sa kanyang puso. Tanging isang malalim at mapait na lungkot, hindi para sa sarili, kundi para sa batang nawala sa anino ng kanyang kapangyarihan. Bakit? Ang tanong ni Victor ay nanatiling nakabitin sa hangin sa loob ng bakanteng boardroom, isang huling piraso ng nabasag na salamin mula sa kanilang nawasak na relasyon. Tinitigan ni Alejandro ang kanyang anak. Hindi na niya nakikita ang aroganteng CEO o ang taksil na tagapagmana. Ang nakikita niya na lang ay isang batang lalaki, nalilito at nasasaktan, naghahanap ng isang sagot na matagal na dapat niyang ibinigay. Dahil nakalimutan ko, mahinang sagot ni Alejandro. Nakalimutan kong ituro sa iyo ang pinakamahalagang bagay. Tinuruan kitang maging isang Montoya, pero nakalimutan kitang turuang maging isang tao. Huminga siya ng malalim. Patawarin mo ako, anak, sa lahat ng pagkukulang ko. Walang sagot mula kay Victor. Dahan-dahan itong tumayo at sa unang pagkakataon, hindi na ito naglakad na parang hari. Naglakad itong parang isang talunang sundalo, papalabas ng silid, papalabas ng buhay ni Alejandro. Iniwan ang isang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang salita. Makalipas ang ilang buwan, ang hardin sa likod ng mansyon ay hindi na isang lugar ng kalungkutan, kundi isang lugar ng tahimik na kasiyahan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagpipinta sa kalangitan ng kulay kahel at rosas. Sa gitna ng hardin, may isang maliit na pagtitipon. Walang mga business tycoon o politiko. Ang mga bisita ay si Ramon, na ngayon ay isang matalik na kaibigan, si Lourdes, na hindi na isang katulong kundi isang kasama, at si Isla, ang puso ng kanilang munting mundo. Isinuko na ni Alejandro ang kontrol sa kumpanya. Ipinasa niya ito sa isang professional na board, kasama si Ramon bilang isa sa mga tagapayo para siguraduhing hindi na mauulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ipinagbili niya ang karamihan sa kanyang mga ari-arian. Sapat lang ang itinira para sa isang komportableng buhay at para tuparin ang kanyang pinakamahalagang pangako. Sa isang maliit na mesa, nakalagay ang isang malaking-laking tseke. Sa tabi nito ay isang maliit na banner na gawa kamay ni Isla. Welcome po sa Isla Montoya Education Fund. Ngumiti si Alejandro. Kinuha niya ang pluma at sa huling pagkakataon, pumirma siya sa isang mahalagang dokumento. Ngunit ngayon, ang pirma niya ay hindi para kumita ng pera, kundi para mamigay ng pangarap. Inabot niya ang tseke kay Lourdes, na siyang tatayong tagapamahala ng pondo. Salamat po, sir, sabi ni Lourdes. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Nakikita po siguro ito ni Nestor mula sa langit. Masaya na po siya. Tawagin mo na akong Alejandro. Lourdes, ngumiting sabi niya. Pagkatapos ng maliit na salo-salo, habang ang dilim ay nagsisimula nang bumalot sa paligid, tumakbo si Isla papunta sa luma niyang transistor radio at binuksan ito. Isang pamilyar na himig ng kundiman ang pumuno sa hangin. Lumapit si Isla kay Alejandro. Hindi na niya kailangang magsalita. Inilahad lang niya ang kanyang kamay. Ngumiti si Alejandro. Ang nangiti niya ngayon ay hindi na alanganin o pilit. Ito ay isang ngiting puno ng kapayapaan. Kinuha niya ang kamay ng bata. Isinandal niya ang kanyang ulo sa wheelchair. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At nagsimula silang gumalaw. Dahan-dahan, iniyugyog ni Isla ang kanilang mga kamay, kasabay ng mabagal na himig. Isang maliit na pag-indayog pa kanan, isang maliit na pag-indayog pa kaliwa. Ang kanilang mga anino ay humaba sa damuhan, dalawang figura na sumasayaw sa ilalim ng papalubog na araw. Hindi na kailangan ni Alejandro na tumayo para maramdaman na siya ay buo. Hindi na niya kailangan ng kapangyarihan para maramdaman na siya ay may halaga.
Ang kanyang dignidad ay hindi nakasalalay sa kanyang mga paa, kundi sa mga kamay na hawak niya. Ang sayaw na ito ay hindi nangangailangan ng mga paa. Ang kailangan lang nito ay isang pusong natutong magmahal at isang kaluluwang sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tahanan.